mag-subscribe kayo dito. Thank you. But first, don't panic. It's organic. Thank you. Hello everyone at welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon ay magre-reaction tayo ngayon. Tungkol po ito kay Isko Moreno Dumagoso. Kung matatandaan po natin, si Isko Moreno Dumagoso po ay naging mayor ng Maynila. And then tumakbo po siya bilang isang president. Pero sa kasamang palad, hindi po siya nanalo. Pero napakaganda po ng proyektong ginawa niya dito sa Maynila. Ang ano lang po doon, hindi po nakita ng ating mga kababayan, yung iba nating kababayan ng mga bulag, hindi nila nakita yung mga achievement ni Isko Moreno Dumagoso dito sa Maynila. Pero syempre, muli ulit siyang nagbabalik sa Metro Manila at yung mga proyekto niya na hindi niya pa natapos, or kasi halos lahat natapos naman na niya. Syempre, yung mga Manileño gusto pa nila ng isa pang term para kay Isko Moreno kasi nga nakapakaganda ng mga proyekto niya dito sa Maynila, kaya gusto pa siyang pabalikin kasi siguro yung iba nakukulangan pa, gusto pa nila ng another achievement ulit ni Isko Moreno Dumagoso. Kaya halos pansinin nyo yung mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila, kahit sa ibang bansa po, gustong-gusto po siya na bumalik bilang isang mayor dito sa Metro Manila. Pero yung mga ibang kababayan po natin, ang gusto po nila, si Yorme po ay bumalik, ay tumakbong bilang isang senador. Kasi kung sa 1 to 12 po na for senatorial survey, ipasok po si Isko Moreno sa survey. And then, mahirap, yung iba kasi gusto siyang pabalikin doon. Ang iba naman po ng mga kababayan natin, ay gustong-gusto din po siyang bumalik bilang isang mayor sa Maynila. Kasi, ang gusto po ng ibang mga kababayan natin, bumalik siya ng Maynila kasi nga marami pa siyang proyekto na dapat niyang gugulan o dapat niyang gawin pa, 'di ba? Kasi kung sa mga proyekto na nagawa niya sa Maynila napakarami na po. At talagang ito talaga ay tapos na. Ngayon, syempre yung ibang mga kababayan natin gusto pa nila ng another, 'di ba? Syempre kung nakapagpagawa na ng maraming eskwelahan, nakapagpagawa na ng ospital, diba? Nakapagpagawa pa ng basketball court. Marami siyang mga hindi ko na nabanggit yung iba, pero marami po siyang proyekto na gawa. Syempre, gusto ko pang more, diba? More, build, ganun ba? And then, bakit nga ba gustong-gusto ng ating mga kababayan na bumalik si Isko Moreno Dumagoso sa Metro Manila? Ito ay dahil madalas ko po na-encounter sa mga tao dito sa Metro Manila, etong CEO ay madalas kong na-encounter dito sa Maynila, sa pagsasurvey namin, madalas po nilang sinasabi na mas maganda po yung proyekto ni Isko, or mas nagustuhan nila yung pamamalakad ni Isko Moreno or Yorme. O bakit? Meron na tayong mayor dito sa Maynila, bakit hinahanap-hanap nila si Isko Moreno? Kasi maaaring ang mga kababayan natin nakukulangan sa pagpapakita ng kakayahan, or nakukulangan yung ating mga kababayan sa mga ginagawa niya, 'di ba? Kasi kung bilang isang ordinaryong Pilipino, kung ito ay nakitaan mo naman na maganda yung nasundan niya lahat ng proyekto ni Yorme, kung nasundan niya yung bawat mga project niya, 'di ba? Kung nasundan mo 'yon sa lahat ng mga nagawa ni Isko, maaring hindi na hanapin si Yorme. Maaring ikaw na yung piliin ng mga taga Maynila. Kaso kasamaang palad talagang pinapabalik si Yorme. Kasi meron nakita yung mga taong bayan na hindi mo nagampanan yung iniwan sa'yo ni Isko Moreno Dumagoso. Ayan,
sinasabi nila na bakit tatakbo pa siya ng mayor. Maari naman siyang tumakbo bilang isang senador. Siyempre, yung mga kababayan natin, nami-miss or hinahanap-hanap nila yung mga ginawa ni Isko dito sa Metro Manila. Mas lalo na yung pag-iikot niya dito sa Manila. Kahit na madaling araw, kinakamusta niya yung mga kababayan natin sa mga namatayan, pumupunta siya sa sunog, sa baha, at mas lalo na yung curfew. Yun po yung pinaka number 1 na binabantayan po ni Yorme noon pong siya ay naging mayor. Yung mga curfew po, yun yung pinaka-importante kasi marami pong kabataan ngayon na pag-alagala dito sa Maynila. Para safe din po yung ating mga kababayan. And then, eto pa, isa pa, sinasabi nila, yung mga vendor daw po ay galit kay Isko. Iyon po ang sinasabi nila. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi po galit ang mga vendor. Mas lalo na yung mga nakikita nyong may mga pwesto talaga dyan sa Divisoria, sa Ilaya, sa Recto. Yan po yung may mga pwesto talaga na talagang nagbabayad ng kanilang mga rent. And then yung may tawag sila doon sa vendor na yung naglalatag lang basta-basta dyan sa kalye. Yan po yung tawag nila dyan sniper. Ayun po yung tawag nila doon. Yung vendor na yon. Eto yung kapwa vendor sa vendor, galit yung isang vendor na sa sniper. Kasi, syempre may mga pwesto yan sila. Naharangan yung pwesto nila. Talagang hindi maganda yung anuhan nilang dalawa. Kaya yun po yung sinasabi ng isang vendor na nung si Yorme talagang malinis. Siyempre, bilang isang vendor, ang hinahanap ko yung daanan na makikita agad yung pwesto ko, hindi maraming nakaharang, di ba, maaliwalas, kasi at least nakikita agad yung paninda. Pero kung maraming mga sniper na nandiyan sa gilid-gilid, talagang naharangan. Ayan, yun po yung mga sinasabi ng mga vendor. Botante ba sila o hindi? Sila po ay botante ng Metro Manila. Bago po namin i-survey yung mga vendor na yan, tinatanong po namin kung sila ay botante, and then saka po namin sila kino-cover. At nagpapaalam din po muna kami kung papayag silang magpa-video. Ayun, madalas po kasi ayaw nilang magpa-video, pero Isko po talaga sila. At eto yung bakit pala pinapabalik si Isko Moreno Dumagoso. Ngunit ang sabi po ni Yorme ay hindi na daw siya tatakbo kasi may kontrata na siya sa GMA 7. 'Di ba? Totoo naman po 'yon. 'Di ba? Meron isang si Joel Chua ba 'yon? Yung nagsabi na sabi daw ni Yorme na hindi daw siya tatakbo. Tapos citizen Isko na siya, 'di ba? Yun po yung sinasabi nila. Alam nyo, sa totoo lang, kung ang ating mga kababayan po ay nag-request na ganyan tumakbo siya, kasi ibig sabihin hindi po nagustuhan yung pamamalakad dito sa Metro Manila. Aminin man natin o hindi yan. Kasi nangako din naman si Yorme na hindi na talaga siya babalik or hindi na siya tatakbo. Kaso nga lang napilitan bilang isang kagaya sa akin ganyan, sinusulsulan ako na kailangan bumalik ka na, ganyan. Bakit hindi ako babalik kung taong bayan na mismo ang nagpapatakbo sa'yo? Diba? Siyempre, aantayin mo pa ba na mismong yung taong bayan ang magsawa sa'yo or mismong yung taong bayan na ayawan ka na? Kaya hanggat gusto ka pa ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, sa ibang bansa, OFW, tanggapin mo na. Kasi once na umayaw na yan sila sa'yo, tas kailan gusto mo na, di ba? Kaya hanggat gusto pa nila, go ka lang ng go. Di ba? Kahit sabihin mo na mayroon kang project sa GMA 7, pero syempre, isipin mo naman yung mga taong bayan na gusto kong bumalik dito sa Metro Manila. Bakit nga ba gusto nilang pabalikin si Isko? Dahil po yung mga pamigay po dati ni Yorme na mga food pack,
Tsaka kada December po, meron po tayong mga natatanggap na panghanda, Noche Buena. Kaso nga lang, yun po ay imbis dati marami, kunti na lang. At yung food pack, wala na po. Tas madalas po nilang hinanaing yung mga senior daw po, hindi na ganun na nadidelay na po. Tsaka yung mga estudyante, marami po akong na-encounter na nagsasabi niyan. Kaso nga lang, yung iba po kasi ayaw po talagang magpa-cover. Kaya hindi po kami pwedeng mag-video basta-basta na walang pahintulot doon sa mismong tao na yon. Ngayon, kung maririnig nyo lang yung mga side ng mga vendor, ng iba't ibang tao dito sa Metro Manila, napakaganda po ng intention nila para kay Yorme. Kaya nararapat lamang po na tumakbo si Isko Moreno Dumagoso bilang isang mayor ng Maynila. Kasi bilang isang Manilenya dito, talagang may kulang. Nakikita ko yon. Kahit sino man sa atin na nandito nakatira, meron talagang kulang at talagang hinahanap ko. At nakikita ko rin na sa araw-araw na nandito ako, yung recto na yan, dapat napakalinis niyan, laging nililiguan, pero na-encounter ko talaga ngayon is hindi talaga nakagaya dati. Kaya kailangan tumakbo na si Yorme kasi mamaya mapunta pa sa iba yan, mapabayaan ulit ang Metro Manila. Masasayang lang po lahat ng pinaghirapan ni Isko Moreno. Kaya hanggat kaya niyang wag iwanan ang Metro Manila, wag niya pong iiwanan. Kasi siya lang po sa lahat ng naging mayor dito sa Metro Manila, siya lang po talaga ang nakitaan ko ng napakaganda na proyekto sa Metro Manila. Dati pang world class tayo, na pang number, ilan ba tayo? 34. Napasama tayo, dati nasa 50 tayo. Pero ngayon, napapasama na tayo sa pinakamaganda sa buong bansa. Diba? Buong bansa. Kasama na tayo doon. Kung si Yorme lang yung laging mayor dito, pa-adjust tayo ng pa-adjust at ma-achieve na natin yung pinakamagandang Metro Manila, di ba? Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa ating update ngayong araw na to. And see you sa next na vlog natin. Ayun, abangan nyo po at tayo po ay magla-live dito sa Liwasan Bonifacio bukas. Ayan, kaya hindi po tayo nakapunta dahil meron lamang po tayong pupuntahan after po nitong ating video. Ayan, see you. Ayan, sa mga gusto po, nagustuhan po ang ating update. Ayan, huwag po ninyong kakalimutan na i-like and subscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa mga darating natin na mga video at live stream. See you sa next na live natin. Bye-bye.